Hello minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Penny at matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa ako mayaman. Marahil ay katulad nga rin namin kayong mga OFW dito sa Japan na kahit nagtatrabaho na kami dito ay talaga nga namang nakakapagtanong pa kami sa aming sarili kung worth it pa nga bang magtrabaho dito sa Japan. Dahil nga habang natatapos ang bawat taon ay pababa ng pababa ang palitan ng yen. Habang sasabayan naman ng mga pagtaas ng bilihin dito. Isama mo pa yung paghina ng trabaho. Kaya malamang ay isa ka rin sa karamihan na napapatanong kung worth it pa nga bang magtrabaho dito sa Japan. At dahil dyan, naisipan ko nga ulit magsahod reveal. Para naman magkaroon talaga kayo ng idea kung magkano nga ba ang possible na sahod dito sa Japan. At makapag-decide kayo sa sarili ninyo kung itutuloy nyo pa ba yung pangarap nyong makapunta dito sa Japan at makapagtrabaho. Naisipan ko nga na gawing ganitong style yung aking sahod reveal. May tatlong klase nga ng sahod akong i-share sa inyo para naman maipag-compare nyo rin. Ang unang klase nga ng sahod na i-share ko sa inyo ay yung possible na pinakamaliit yung sahodin dito sa Japan. Ang ikalawang klase nga ng sahod na i-share ko sa inyo ay yung possible na pangkaraniwang sahodin ninyo dito sa Japan. At ang ikatlo naman na i-share ko sa inyo ay yung possible na pinakamalaking sahurin ninyo dito sa Japan. At ang gagawin ko na nga lang example dito sa ating sahod reveal ay yung recent na sinahod ko nung September at saka nung October. Yung buwan nga ng September ang gagawin nating pinakamaliit na possible nyo sahodin dito sa Japan. Habang yung October sahod ko naman ang gagawin nating possible na pangkaraniwang sahod ninyo dito sa Japan. At yung possible naman na pinakamataas nyo sahurin dito sa Japan ay ang magiging part 3 ng video ng ating sahod reveal. Dahil sa panahon nga ito ay wala pa rin nga kaming OT kaya hindi ako makakapag-share sa inyo ng latest na possible na pinakamataas na sahodin dito sa Japan. Kaya kung makakatulong itong video ito ay sana ay i-share nyo. Night shift nga ang isa sa may pinakamalaking impact sa sahod namin. At nung September nga ay meron lang akong 5 night shift na ipinasok. Habang nung October naman ay meron akong 9 na araw na ipinasok na panggabi. September at October na sahod ay parehas na 4 na lapad ang kaltas sa akin na kung i-convert natin ay nasa 15,000 pesos. At nung September nga ay nagneto ang sahod ko ng nasa 140,000 yen na kung i-convert nga natin into pesos ay nasa 53,000 pesos. Habang nung October naman na sahod ay nagneto ako ng nasa 220,000 yen na kung i-convert nga natin into pesos ay nasa 83,000 pesos. At kung wala namang kaltas, ang sinahod ko nung September ay nasa 180,000 yen na kung i-convert nga natin into pesos ay nasa 68,000 pesos. Ganito nga yung amount na possible na pinakamaliit mo sahudin dito sa Japan. Pero syempre guys, disclaimer lang dahil hindi tayo pare-parehas ng sahod at ito ay nakabase sa aking experience. At marahil ay hindi tayo pare-parehas ng pinakamaliit na possible na sahudin at pinakamalaki na possible sahudin. Kaya ako naman ginagawa ang pagsasahod reveal kahit confidential nga ito ay para dun sa mga nangangarap na magkapagtrabaho dito sa Japan. Na minsan nga ay medyo napapaisip na kung worth it pa nga ba ang makapagtrabaho dito. At kahit nga itong September sahod nga yung mababa ang ating sweldo ay nakapagtabi pa rin ako ng 2 lapad. At papatak nga rin ito na nasa 7,500 pesos. At nung October nga, kung wala pang kaltas yung ating sahod ay nasa 260,000 yen. Na kung i-convert nga natin into peso ay nasa 98,000 pesos. At eto ngang amount na ito, yung possible na pangkaraniwang sahod mo dito sa Japan. Pero kahit nga malaki, yung sinahod ko ngayong October ay wala naman nga akong na-save para sa sarili ko. Kaya palagi kong sinasabi sa aking sarili na wala sa laki o sa liit ng sinasahod yan. Nasa sarili mo nga yan kung papaano ka makakasave kahit nga gaano kaliit yung sinahod mo. Uulitin ko lang na ang purpose ko ay hindi para ipagyabang yung aking sahod. Ito nga ay para magkaroon kayo ng idea tungkol sa mga sahod dito sa Japan. At para na nga rin makakuha kayo ng isasagot sa inyong sarili kung worth it pa nga bang magtrabaho dito sa Japan. At para naman nga doon sa possible na pinakamataas na sahurin natin dito sa Japan ay gagawin nga natin ito sa part 3. Kaya abangan nyo ang bawat videos natin at huwag nyong kalimutang i-share at mag-follow na rin dito sa ating Facebook page. Dahil nga magkakaroon lamang tayo ng part 3 ng ating sahod reveal pag kami ay nagkaroon na ng OT dito sa aming company. Sana nga ay kahit papano ay nabigyan kayo ng linaw kung worth it pa nga bang magtrabaho dito sa Japan. Dahil nga tulad nyo rin lamang ako nung nasa Pilipinas na nangarap na makapagtrabaho sa Japan dahil ang una kong inisip ay malaki nga yung sasahudin at makakatulong ako sa aking pamilya. At para nga sa akin sa tinagal-tagal ko nang nagtatrabaho dito na inabutan ko na nga yung mga pagbaba ng palitan at pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay masasabi ko din talaga
talaga na worth it pa rin magtrabaho dito sa Japan. Dahil sa totoo lamang ay hindi ko talaga kayang sahudin itong amount na ito sa Pilipinas. Kahit nga yung pinakamababang sahod dito sa Japan ay malamang hindi ko pa rin ito possible sahudin sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po muna. Sana i-share nyo ang ating mga videos at mag-follow po kayo sa aming Facebook page. Ako nga po pala ulit si Penny, isang madiskarteng OFW dito sa Japan. Jane!